Sa Senado, nagsasagawa ng organizational meeting ang Public Works Committee na pinamumunuan ni Senator Mark Villar. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano na ang pinag-uusapan dyan? Cheryl, dito nga sa organizational meeting ng Senate Public Works Committee na pinangungunahan ni Senador Mark Villar, ibinahagi ng DOTR at ng DPWH ang mga tapos na kasulukuyang ginagawa at mga inaasahang proyektong pang-infrastruktura at transportasyon sa bansa. Unang pinresenta ni DPWH Assistant Secretary Constante Llanes Jr. ang mga priority infrastructure projects ng ahensya. Sa ilalim ng Infrastructure Flagship Program, mayroong 74 na proyekto ang DPWH na nagkakahalaga ng 2.7 trillion pesos. 6 dito ang tapos na, 43 proyekto naman ang ongoing at 25 ang hindi pa nasisimulan. Mayroon ding mga inter-island linkage bridges na inaasahang makatutulong sa mas madaling pagtawid ng mga probinsya. Patungkol naman sa flood control projects, ilan sa mga natapos na ng DPWH ay ang Phase 5 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project at ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River. Ayon kay Llanes, ilang pagsubok na naobserbahan ng ahensya sa implementasyon ito ng mga proyekto ay ang issue sa right-of-way, pagiging masukal o masalimuot ng mga lokasyon para sa isasagawang proyekto, kakulangan sa pondo, mga kalamidad, maging sa bidding at procurement ng proyekto. Sa mga nagdaang taon din daw kasi mababa ang nagiging pondo ng ahensya sa GAA kumpara sa una nitong hinihingi. Kaya para sa taong 2026, ang nire-request na pondo ng DPWH para sa mga infrastructure flagship projects nito ay 152.87 billion pesos. Cheryl, mamayang hapon naman inaasahan natin dito sa plenary session sa Senado yung posibilidad na meron muling isa o ilang mga senador na magpiprivilege speech. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.